Kim Chiu. Matapang na sinupalpal si Senator Marcoleta, panahon na para wakasan ang dilim. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Isang matapang at emosyonal na pahayag mula sa kapamilya actress na si Kim Chiu ang umani ng matinding reaksyon sa social media nitong Martes, September 23 sa gitna ng mainit na bangayan sa Senado ukol sa umano'y anomalya sa mga flood control projects. Naglabas ng kanyang saloobin si Kim Chiu laban kay Senator Rodante Marcoleta na hindi lingid sa publiko ang naging papel sa pagpapasara ng ABS-CBN noong 2020. Sa isang post na agad ding binura mula sa platform na X or dating Twitter, sinabi ni Kim, "Marcoleta woke up, ang Diyos lagi na lang galit, lagi na lang nakikipag-away." Ayon pa sa actress, tila bumabalik na naman ang dilim sa klase ng pamamalakad na isinusulong ng Senador, katulad ng ginawa nito noong panahon ng ABS-CBN shutdown. Bumuhos ang emosyon sabay binawi. Bagamat agad na binura ni Kim Chiu ang naturang tweet, mabilis na kumalat ang screenshot ng kanyang pahayag. Dito'y malinaw ang kanyang pagkadismaya at panghihinayang sa paulit-ulit na klase ng pamumuno na para sa kanya ay nagpapakita ng galit at paghihiganti. "It's frustrating and heartbreaking to see the same darkness play out again." Dagdag pa niya, "As a citizen, I can only hope and pray that this time, accountability wins." Hindi na bago sa publiko ang matapang na paninindigan ni Kim lalo na sa isyu ng ABS-CBN, kung saan isa siya sa mga pinakaboses na personalidad na ipinaglaban ang prangkesa ng istasyon. Kasama ang maraming kapamilya artist, nilabanan nila ang tila political na pagpapatahimik ng media giant. Bawal lumabas. Hindi na ngayon. Matatandaan na noong kasagsagan ng ABS-CBN franchise denial, viral ang naging bawal lumabas statement ni Kim na naging tampulan ng biro at pambabatikos. Ngunit sa halip na matalo sa sitwasyon, nagawa niya itong gawing positibo. Naglabas siya ng kanta, merchandise at patuloy na lumaban sa kabila ng lahat. Kaya't sa panibagong pagsabog niya laban kay Marcoleta, maraming netizens ang nagsabing tila na trigger ang actress sa mga pangyayari sa Senado, lalo na't bumalik muli ang imahe ng senador sa mga isyong may kinalaman sa power abuse at tila galit na pamumuno. Bakit nga ba binura? Bagamat walang direktang pahayag si Kim Chiu kung bakit niya binawi ang post, marami ang naniniwalang ito'y hakbang upang umiwas sa mas matinding backlash mula sa mga taga-suporta ni Marcoleta at ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga personalidad na hanggang ngayon ay may matinding impluwensya sa lipunan. Mailan ding nagsabing maaaring payo ito ng kanyang PR team, lalo na't public figure siya at delikado ang pumasok sa larangan ng politika, isang arena na puno ng paninira, takedown tactics at smear campaigns. Mga netizens, wala siyang mali. Sa kabila ng pagtanggal ng post, marami ang sumang-ayon sa nilalaman ng sinabi ni Kim. Ayon sa ilang netizens, umiwas na lang yata sa ingay at gulo. Hindi niya napigil ang emosyon kanina kaya napapost. "I agree with everything she said though. Marcoleta is such an obvious DDA spawn. Sobrang iloyal niya sa ABS. She was really hurt sa franchise issue. Understandable ang naging reaksyon niya." Ilan pa ang nagpapahayag ng paghanga sa muling pagpapakita ni Kim ng malasakit sa mga isyong pampubliko, lalo na't hindi ito madalas ginagawa ng mga artista dahil sa takot na mawala ng proyekto o backlist o ma-blacklist. Panahon ng paglilinaw. Ang bangayan sa Senado sa pagitan ni Senator Marcoleta at Senator Ping Lacson ay naugnay sa mga aligasyong katiwalian sa mga flood control projects. Habang patuloy ang mga investigasyon, mas maraming mamamayan ang nakakita ng mas malalim na larawan ng gobyerno at kung sino talaga para sa bayan. Ang matapang na tinig ni Kim Chiu, bagamat pansamantalang natahimik, ay nagsilbing paalala sa marami na may mga artista at mamamayang handang magsalita kahit pa may kapalit itong batikos o pag-atake mula sa kanyang makapangyarihang sektor. Panahon na para magwakas ang dilim. Ito ang huling linya sa post ni Kim at marahil ito rin ang sentimento ng marami sa mga Pilipinong sawang-sawa na sa galit, pananakot at pagpapatahimik. Sa panahon ng impormasyon, may halaga ang bawat tinig at sa kabila ng ingay at gulo sa paligid, ang tinig ng katotohanan ay laging may lakas, lalo na kapag sinamahan ito ng tapang at malasakit. Ang tanong, sino pa ang susunod na magsalita? Sino pa ang magiging matapang tulad ni Kim Chiu? Sino pa ang magiging sandigan ng bayan? Sino pa ang tutulong sa mga mamamayan? Sino talaga ang may mahal at pagmamahal sa mga mamamayan? Kaya naman Kim Chiu, maraming salamat sa panindigan mo. Salamat sa pagmamahal sa bayan. At sa kabilang banda, pero binura, Kim binakbakan si Senator Marcoleta. Iyon na nga sinabi ng marami. Nag-post siya ngunit dinilit pa rin. At ayun na nga ng karamihan. Sobra-sobra ang kanilang paghanga kay Kim sa kanyang katapangan at kabaitan. Makikita mo talaga ang hindi lang pagmamahal niya sa kanyang mga fans, kundi sa mga mamamayan at sa kanyang bayan at sa kanyang bansang Pilipinas. Makikita mo kung gaanong ipinagmamalaki ni Kim at kung gaanong
Naging disappointed siya sa mga pangyayaring naging ganito nga. Sobrang lumala ang mga sitwasyon tungkol sa mga taxes at mga korupsyon. Sobrang nasaktan si Kim at sobrang nadismaya sa mga gobyernong dadala. At sa kabilang balita, naku po, Marcoleta nagwala sa Senado ang pagpupumilit niya sa mga diskayas. Bakit? Isang mainit na eksena ang naganap sa Senado kung saan nagkaroon ng sugutan ang mga senador at ang nakakagulat ay ang pagpupumilit ni Senador Rodante Marcoleta sa paggawa ng mga diskaya, mga di umano'y magnanakaw o tiwali bilang state witness. Marami ang nagtatanong kung bakit labis ang kanyang pagtitiwala sa mga taong sangkot sa pagnanakaw ng pera ng bayan sa issue ng flood control. Nagsimula ang bakbakan sa simula pa lamang ng Senate hearing. Ayon sa ulat, si Marcoleta ay tila sinasadya na guluhin ang pagdinig, lalo na't pagdating ng mga individual na nagnakaw ng pera ng taong bayan mula sa mga proyekto ng DPWH. Ang kanyang mga aksyon ay nagmumukhang may idinurugtong na kwento at gagamitin ang mga diskaya upang di umano'y idiin ang isang particular na target. Nabati din ng mga itinanggi nila ang ghost project na nagpapataas ng pagdududa sa kanilang kredibilidad. Nagkaroon din ng mainit na sagutan sa pagitan ni Senator Marcoleta at Senator Panfilo Lacson. Kung si Lacson ay kilala sa kanyang kakayahang mag-imbestiga at humanap ng ebidensya, tila si Marcoleta ay mas interesado sa paggawa ng gulo sa pagdinig. Ang pagpupumilit ni Marcoleta na gawing state witness ang mga diskaya ay tila hindi nakabase sa matibay na ebidensya na siyang mahalaga sa isang investigasyon. Madali lamang magsalita, ngunit mahirap manindigan ang isang impormasyon kung walang ebidensya. Kung walang ebidensya, mananatili itong chismis lamang. Ano ang tanong? Sino ang target? Ang mga aksyon ni Marcoleta ay lalong nagpalutang ng hinala na mayroon siyang target na idinidiin. At ayon sa ilang pahayag na video, ang target umano ay si Pangulong Bongbong Marcos. Ang kanyang pagpupumilit sa mga diskaya na kilalang top contractor ng PRRD noon at tumakot ng bilyon-bilyong pera ay tila isang paraan para makabawi o para maisagawa ang isang kapas o plano. Ang pagpatuloy ng panggulo ni Marcoleta sa pagdinig at ang kanyang pagpupumilit na gawing state witness ang mga diskaya ay tila nagpagalit sa taong bayan. Maraming beses na umanong nagsinungaling ang mga diskaya at nagnakaw ng pera, kaya't nakapagtataka kung bakit labis ang pagtitiwala ni Marcoleta sa kanya. At iyon na nga raw ang isang naging dahilan kung bakit nakapag-post si Kim Chion ng ganoon, dahil nga sa disappointment niya kay Marcoleta kung paano ito mag-isip at kung paano ito mamalakad. Parang hindi na ito tama at parang wala na ito sa wisyo, parang wala na ito sa tamang pang-uutak. Bakit parang ganoon na lang ang kanyang ginagawa? Bakit ganoon na lang ang kanyang mga desisyon? Sabi pa ng isang fan. Bakit ba ganyan siya? Hindi ba niya naiisip na baka magsinungaling ulit ito? Ayon nga diba, kaya nga nakapag-post si Kim ng ganoon. Dahil nga hindi na talaga tama ito, hindi na magandang pamamalakad. Ano bang nangyari sa bansang Pilipinas? Comment ng isang fan. Talagang lulubog na tayo. Sino na lang ang hakot sa atin? Sino na lang ang pupunta sa taas? Sino na lang ang tutulong sa ating mga mamamayan?